What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla. Tila naging madamdamin ang kanyang naging pahayag sa isang press conference niya na naganap kanina. Dahil nga sa mga katanungan ng media, ay naibanggit nga rito ang patungkol nga sa usapin ng charter chains. Kung ano na ba ang mga nangyayari at kung ano na nga ang magiging plano ni Senator Idol Robin Padilla. Dahil nga nabanggit sa Senado na ngayong darating taong 2024 ay uumpisahan na nga ang pagtatalakay sa usapin patungkol sa charter chains. Sa pagpapaliwanag pa nga at buong pahayag ni Senator Idol Robin Padilla, ng House, yun pong charter change nga. Kayo po as Chairman of the Committee on Constitutional Amendments, you have the same plan, sir? Matagal ko na po pinag-aaralan. Opo, bago pa lang po ako nagtumakbo sa senador, pinag-aralan na natin ang charter change. Sa unang araw po natin, pinag-aralan na natin yan. Dahil sa totoo lang po, hindi ko lang maintindihan talaga bakit dito sa Pilipinas ginawa nating parang Biblia yung konstitusyon, ayaw nating amendahan man lang. Sana buksan natin ng pag-iisip natin na kung gusto natin talaga ng pagbabago sa Pilipinas, na lahat naman tayo, yun ang ating mithiin, una natin baguhin ang konstitusyon. Kasi yan ang pinakamataas na batas, saligang batas. tila naging madamdamin nga ang pagpapahayag at pagpapaliwanag ni Senator Idol Robin Padilla sa mga katanungan ng media sa kanya sa naganap nga na press conference. Naging mainit na nga kasi ang usapin patungkol sa charter chains na isinusulong nga ni Senator Idol Robin Padilla na sa darating nga na taong 2024 ay pag-uusapan at tatalakayin na nga ito sa Senado. Kaya naman reaksyon at pagpapaliwanag nga ni Senator Idol Robin Padilla patungkol sa usapin na ito, na kung saan nga ay tila naging mainit at naging madamdaming mga sagot nga ni Idol Senator Robin Padilla ang kanyang ibinungad sa mga medyang nagtatanong nga sa kanya patungkol nga sa usapin ng charter chains, na ayon nga sa buong pahayag at pagpapaliwanag pa nga rito ni Senator Idol Robin Padilla. Ibo. Sir, may discuss ba muna yung bill or hinan mo namin kayo na reaction mo sa chacha natin sa house? Ano mas gusto mo? Kahit ka naman. Opo. Hindi sir, may open statement kayo. Di-discuss mo muna yung bill o yung... Hindi, wala naman. Wala naman. Okay, sir, yung chacha na... Wala naman akong, ikaw lang tong love lang kita eh, kaya... Naku, Magwala po si Ate Mim. Gano'n? Hindi sir, sige, yung ano lang, paano mo tinitignan yung sa nangyari sa house? Kasi bigla nagkaroon sila ng interest na pag-usapan po yung chacha next year. Oo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yung sa kasaysayan naman ng ng malaking kapulungan ng House, hindi nawawala yan sa lahat ng Congress. Magmula noon Magmula noon, lagi nilang gustong talagang baguhin na yung yung konstitusyon. Laging doon nang gagaling eh. Nagkataon lang noong huling last year, overwhelming talaga yung boto nila, di ba? Siguro dahil itong taon na to hindi na pag-usapan. Gusto nilang pag-usapan sa susunod na taon dahil malapit na yung 2025. Kasi hindi naman magandang pag-usapan yan pag malapit na yung 2028. Yun naman lagi yung aking binabanggit na sana pag-usapan na natin yung economic and political issue ng konstitusyon bago dumating yung presidential. Hindi yung malapit na, tsaka natin pag-uusapan, nagbumukha tuloy ang dating meron tayong interest. Kaya ako, masaya ako dun sa hakbang ng House na maaga nila itong gustong pag-usapan. Sana lang, may puntahan. May puntahan. Kasi nakakalungkot pag inaasahan. Kasi ang issue naman talaga ngayon ay ekonomiya eh. Yun ang issue. At sa simula pa lang, issue ko na yun. Na ang dami-dami nating gustong pag-usapan, pero ang una dapat sa lahat, paano gaganda yung buhay ng kababayan natin, ng mga tao. Kita mo naman, in-overtake na tayo ng Vietnam. Pag tinignan mo yung investment, foreign investment, ang konti na lang ang lamang natin sa Cambodia, tapos Laos, ang lungkot nun. Paano yun sir kung kasi kayo nakafocus kayo sa economic provisions? So syempre, hindi naman maalis yung political provisions. So open din po kayo. Oo, very open. Sa totoo lang nung hindi pa yan binabanggit ng malaking kapulungan, meron na akong panukala. Kasi isa yan sa mga pinangako ko doon sa mga local official. Kasi lagi nilang sinasabi sa akin na kulang talaga yung
3 taon para sa kanila. Kasi yung unang taon, nakatunganga lang sila dahil naubos na noong nagdaan na administrasyon yung budget. Kasi papasok ka hati ng fiscal year na wala na. Antayin mo na yung susunod na budget. So makakapagtrabaho ka lang sa susunod na taon. Pangatlong taon, mangangampanya ka na. Wala talaga. Sa totoo lang po. At nakikita naman natin yan na talagang problema yan. At hindi naman yan bago. Yan naman sa mga una nating konstitusyon, talaga naman 4 years yan. At ganoon din naman sa national na posisyon. Pagka, ito, experience naman nating lahat talaga. Kapag magaling yung Pangulo natin, kulang yung 6 na taon. Tapos wala siyang re-election. Kapag medyo nga naman yung presidente natin, sobrang naman yung 6 na taon. Kaya dapat sana, total naman, sa mga dati nating konstitusyon, 4 years naman talaga yun. At 4 years may re-election, ba't hindi natin subukan yun? At ganun din naman, doon sa usapin ng sana, magkaroon ng karagdagan na senador. Doon sa aming bagong panukala, 24, 24, national pa rin, pero merong 30 na regional senators. Na panahon na para magkaroon ng tamang representasyon yung mga region. At sa palagay ko naman, handa naman ang Senado dyan dahil nung huling pumasyal kami doon sa pinagagawang bagong gusali ng Senado, ang daming opisina. Sabi ko, parang handa naman itong Senado na madagdagan ng mga senators. Yun po yung bago namin panukala. Bago pumasok tong sinabi ng ating mga kasama sa House. Saka siyempre, doon din sa panukala namin, gusto namin na sana yung Presidente at Vice President, hindi na tayo naghahalal ng hiwalay. Dapat lagi tayong maghahalal ng magkasama na talaga sila sa picket. Yun po. Sir, sabi po ni House Speaker Martin Romualdez, this break daw po, this Christmas break, aaralin na daw po or pag-uusapan na ng House yun pong charter change na. Kayo po as Chairman of the Committee on Constitutional Amendments, you have the same plan, sir? Matagal ko na po pinag-aaralan. Opo, bago pa lang po ako nagtumakbo sa senador, pinag-aralan na natin ang charter change. Sa unang araw po natin, pinag-aralan na natin yan. Dahil sa totoo lang po, hindi ko lang maintindihan talaga bakit dito sa Pilipinas ginawa nating parang Biblia yung konstitusyon, ayaw nating amendahan man lang. Sana buksan natin ang pag-iisip natin na kung gusto natin talaga ng pagbabago sa Pilipinas, na lahat naman tayo, yun ang ating mithiin, una natin baguhin ang konstitusyon. Kasi yan ang pinakamataas na batas, saligang batas. Susunod lahat dyan. Bago tayo makagawa ng mga normal na batas, kailangan sinasang-ayunan nung saligang batas. Paano yun? Kung dun sa saligang batas, hindi naman siya nag-adjust sa takbo ng panahon. Isipin nyo, 2023 na, 1987 yun. Siguro kailangan talagang dapat may amendahan. Sir, you mentioned na marami nga pong senators, colleagues ninyo ang cold pa rin, medyo ayaw pa rin talagang i-touch or baguhin yung Constitution. Si Senator Amy Marcos po kanina, sabi po niya, nakukulitan na siya or ang kulit daw po ng mga nagpo-propose na baguhin yung Constitution. What's your reaction? May sarili-sariling opinion talaga yan. Siyempre, irerespeto natin yun. Lalo na sa mga veterano talaga ng mga mambabatas. Pero siyempre, kailangan din mapakinggan yung ibang opinion. Kasi yung opinion nila, matagal na natin napakinggan. Yung opinion naman ng iba, papakinggan din natin. Kasi talagang demokrasya tayo At siyempre, huwag natin aalisin yung magsubok tayo ng bago. Kung gusto natin ng bago, gusto natin ng pagbabago, magsubok tayo ng iba naman, bago naman. What do you think are its chances now? Kasi yung naalala po natin yung huling committee report medyo pumalito. Wala yung chance dito. Kaya nga ang sinasabi ng House, mag-People's Initiative tayo. Kasi wala yan dito, hindi yan sisikat dito. Natulog na nga yung, tulog na nga ang himbing ng aming committee report dyan. So sir, walang chance talaga dito sa Senate. So ano pong move ang gagawin po? People's may constitutional convention, mag-e-elect tayo ng mga mga delegado. At meron naman CONAS. Yung CONAS, hindi talaga sisikat yan dito. Talagang wala talaga.
At pero may people's initiative. Dadalhin natin sa taong bayan, sa bawat distrito. At kapag nakakuha tayo ng 12% doon sa voting population ng Pilipinas, pwede yan isama ng COMELEC sa eleksyon kung ira-ratify natin, yes or no. So sir, starting, tama po ba, starting next year or starting now, yun na po yung gagawin ng Committee on Constitutional Amendments, ipupush yung People's Initiative? Hindi natin pwedeng gamitin ng pondo ng Senate, ng Senate dyan. Hindi pwede. Sarili mo yan. Kapag gumawa ka ng People's Initiative, sarili mo yung lakad sa mga partido. Baka yun ang ibig sabihin ng House. Sa partido nila, maaring sa lakas, gawin nila yan. O sa partido federal, kami naman sa PDP, matagal na namin ginagawa yan. Talagang dinadala namin sa tao. Pero kung sasabihin mong gagamitin mo ang pondo ng bayan, bawal yun. Sen, Oo. kayo ba? Kasi kausap mo ba yung mga congressmen? Hindi. Na Wala. Wala. Siguro, dahil alam din nila, ma'am, sa konstitusyon, doon ka na lang babagsak talaga. Kasi wala talagang sikat dito yan. Hindi sisikat dito yan. Kayo ba mag-i-initiate ng Ginagawa na po namin. Sa ngayon po, yan po ang trabaho ng PDP Laban. Dinala na namin sa tao, dinala namin sa mga eskwelahan. Umiikot na po kami sa mga eskwelahan. Opo. Talagang dun, walang choice eh. nag-gather kayo na signature? Opo. Nakakailang porsyento na kayo sa bansa? Nakakailang probinsya na kayo? Marami na, pero siguro magpo-full blast pa lang kami next year. Ngayon kasi exposure pumupunta ako sa mga graduation, nagsasalita ako doon tungkol sa People's Initiative. At natutuwa naman ako kasi mga kabataan naman, maganda yung kanilang response. Sir, ano lang, kasi meron kasing allegation or takot na kaya ipinupush yung chacha sa House para mapigilan yung eventual na pagkandidato ni Ibisahan at ma-secure yung paligid kung sino na yung nakaupo, yung Prime Minister, etc. Paano nyo po pipigilan yung ganong klaseng senaryo? Kasi syempre alam naman po na may PDP Laban, Pistol, PRRD, syempre supportado din si Ibisahan. Ano po, una ako, talagang Sara naman ako. Kahit pigain mo ako ngayon, mga ngamoy Sara Duterte ako talaga. Pero yung namang sinusulong natin, ma'am, hindi pa ito unicameral. Hindi pa kasi sigurado yan. Imposible pang mangyari yan. Itong sinusulong po natin, ito pa rin form of government nito, presidential bicameral pa rin. Pero dadagdagan yung Senado. Papalitan lang yung termino. Dadagdagan lang yung termino. May re-election lang. Ganun po, gagawing 4 years. Kasi kailangan dahan-dahan. Kasi kung bigla, baka lalo pong hindi sumikat dito sa Senado. Kaya ayaw po natin biglain. Kasi kung bigla, nabibilaukan sila eh. Baka sakaling sa ganitong klaseng panukala, mas tanggapin. Kasi nung minsan, nagkaroon naman kami ng lakas loob dito na i-file. Kasi nung nagkaroon ng Asia Pacific Conference, nagsalita si SP. Ang ganda nung sabi ni SP, sabi niya, bukas na bukas siya na madagdagan ng senador. Kaya gusto niya magkaroon ng maging regionalized. Kaya ako naglakas loob, sabi ko, i-file na natin yung panukala natin. So just to clarify, yun pong tinutukoy po ninyo na bagong panukala, yun nga po yung i-increase yung number of senators, yung tandem voting. Yan Saka po ay yung 4 years, nakapaloob- the election. Nakapaloob dun sa parang proposal ng PDP Laban or kayo po as a senator, is it a bill? In what Hindi po, form sa akin po ito. Sarili ko po ito. Opo, ano po ito? Siyempre, ang nagre-reconcile lang yan doon sa ideology ng PDP Laban. Kasi ang gusto talaga ng PDP Laban ay federalism. Pero sa ilang taon na sinusulong yan ng ating godfather na si Aquilino Pimentel, Senator Aquilino Pimentel Sr. at sinundan ni Presidente Duterte, hindi talaga makalusot, ma'am. So kailangan kami dito sa legis namin, nag-iisip kami kung paano gagawing dahan-dahan. Kasi ayaw talaga nila ng bigla. Ito po yung naisip namin ng bill. so it's a bill, sir? Bill, opo. But still, ang sabi po natin, People's Initiative na. So paano po yung bill na yan? Magkaiba po yun. Yung sinusulong po kasi ng House, charter change na iba yung kanila eh. Iba ang ano po nun. Yun na po yung gusto natin, yung unicameral. Opo, para po sa akin,
kung lulusot po yan sa taong bayan, pabor po sa akin yun dahil yun ang gusto ko. Wala po ako talagang gusto kundi maging unicameral tayo at maging parliamentary tayo. Pero sa akin pong palagay ay mahirap pong gawin yan. Kasi kailangan po dyan ang mataas na kapulungan pa rin. And you think, Kahit po kasi People's Initiative yan, kahit sabihin natin na Comelec ang magdidesisyon yan, ang kakampanya pa din dyan, ay yung mga malalakas na pamilya pa rin. and yung bill po na na-prepare nyo, sir, do you think has more chances? Hindi na siya dead in the Senate? Baka po hindi kasi nanggaling sa bibig ni Senate. At ang tagal na po nitong bill na to, hindi namin ma-file. So totoo lang, nung pagkatapos na hindi pirmahan yung ating committee report, ginawa na namin itong bill na to kaagad. Hindi namin ma-file dahil tinitingnan namin kung kailan medyo gaganda ang sitwasyon. Nung narinig namin si SP magsalita doon sa Asia Pacific Conference, sabi ko, i-file nyo na yan. Dahil maganda yung sinabi ni SP. Open siya eh. Open Hindi siya. naman, sir, bakit doon sinasabi niya? Pero pag dito, hindi ganun ka pronounce. Siguro po, hindi nawawala siguro po yan sa isip ni SP. Ang ayaw siguro lang nila, ako din naman po, sa ibang mga senador, ang ayaw nila yung maging unicameral po siguro. Pero sa usapin po na dadagdagan natin ng senador, palagay ko po walang kumokontra dyan na magkaroon ng regional senators. Wala po sigurong kukontra sa kanila. Yung clarification lang. Bali sir, kasi di ba ang una, ang sinasabi niyo po is yung economic division lang. Opo. So, ang mangyayari ngayon sir, yung mga susunod na araw, ang tupush nyo, kasama na yung Opo. Yun talaga naman ang gusto ko eh. Mula pa nung nangangampanya ako, yun na ang aking talaga maging pati political. Pero syempre, nung pumasok tayo, hindi ka naman pwedeng siga-siga dito. Ito gusto mo. Diba? So, economic muna tayo. Titingnan natin, maging epekto niyan sa tao. Pag nakita ng tao na nagkaroon sila ng magandang sweldo, nagkaroon sila ng magandang trabaho, ang dali nang isulong nung political. Pero ngayon, sa sitwasyon ng Pilipinas, kailangan na po natin talagang diretsahin na yung ating mga kababayan na kailangan natin ng political change. Isipin nyo, ang utang natin, boss, nasa 16 trillion na, boss. Pag dumagdag yan, taon-taon, 2 trillion, saan tayo pupulutin? Kailangan na po natin talaga ng foreign investment. Hindi naman po pwede, kahit naman kaninong tahanan, hindi ka naman mabubuhay ng puro utang. Kailangan natin ng investment. Kailangan natin ngayon na yun. Sir, kailan nyo na po ipapile yung bill? Nakafile na ito. Nakafile na po ito. Opo. Inaantay na lang po namin na bumagsak sa amin sa committee namin. Kailan po? Final po ngayon. Opo. Sir, kanina nga po sabi ni Sen Coco na maganda mag-start nga ng 2024 kasi daw, if di matapos 2025, mag-election, baka daw madagdagan ng supporters ninyo sa Charter Initiative, di ba sir, sa 2025? Malaking chance na dumami kayo na supporting of this. Ako po, naniniwala ako na pagka ang mga congresswoman, sinuportahan nila yung People's Initiative kasi distrito nila yun eh. Madali po ito. Yun lang naman po ang kailangan natin eh. Kasi pagka People's Initiative, ma'am, hindi na natin kailangan ng kongreso. Diretso yun eh. Diretso sa Comelec yun. Pag nakuha natin yung 12% na population vote. Pagdating sa Comelec noon, pag pumasa sa kanila yun, kasama na kagad sa balota yun, sa 2025. Yes or no na. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!